Hala mga ka-agri, alas 12 ng gabi, gising pa ang buong ani namin pero ang buyer lampas na ng 5 bayan. Isang simpleng delay, muntik nang masayang isang buong harvest. Bago matapos ng taon, humabol pa rin ang biyaya. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, patuloy pa rin kumakayod ang ating mga planters. Kahit pagod, kahit may alinlangan dahil minsan ang huling ani ng taon ang siyang pinakamalinaw at patunay na may gantimpala sa pagtsatsaga. Hindi namin na ito nilubos na maisip na inaasahan, lalo na challenging ang mga nagdaang buwan. May matinding atake ng insekto, may panahong halos masira ang tanim at may mga gabing tinatanong namin sa sarili kung may hahabulin pa bang ani. Pero heto kami, may atsal, sili labuyo, panigang na na-harvest. Tahimik ang biyaya para sa mga bumitaw nga. May kasunduan kami ng aming big time buyer na dadaanan ng ani namin dito sa bodega. Gaya ng kasanayan, bandang alas 7 ng gabi. Ngunit kahapon nagpaalam siya na medyo gagabihin dahil marami pang dadaanan ng kanilang truck. Dagdag pa nito, si Madam Buyer ay nasa biyahe rin ng barko kasabay ng pag-asikaso sa sarili niyang deliveries. Habang nasa dagat, minumonitor niya ang kanyang mga tracking ng kanyang mga katropa. Hindi rin madali ang kanyang sitwasyon mga ka-agri. Limitado ang signal, sabay-sabay ang galaw ng logistics at kailangan rin niyang magtiwala sa kanyang team. Kami din nagtiwala, nagantay din kami. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras at alas 12 na ng gabi na nag-follow up kami. Doon namin nalaman na hindi inaasahan, nalampasan na pala ang aming lugar ng 5 bayan. Hindi nasabihan niya ang driver na kaligtaan at ang nangyari ay nangyari na. Sa negosyo mga ka-agri at sa buhay, minsan hindi ka iniwasan. Nalimutan ka lang sa gitna ng maraming dahilan. Imbis na sisihan, pinili naming mag-usap ng maayos. Nagkasundo kami na lang ang maghahatid ng produkto kinaumagahan sa bus terminal. So ito na nga, galing dito sa aming bodega, didiretso natin namin ito sa palengke, sa terminal. Ito na nga, galing dito sa bodega, didiretso na natin sa public terminal upang i-ship itong ating mga produkto. Para makahabol pa, maaga kaming bumiyahe papuntang Coronadal City at doon namin naranasan ang isa pang biyaya. Ngayon ay dito na tayo sa Mindanao Star na bus sa public terminal para ibaba itong ating mga kagamentos papunta sa ating bayan. Napakaganda na accommodation kahit late na kami. Tinulungan kami ng bus personnel at ni Mamang Guardia. Sama-sama namin ayos at siniguradong ligtas ang aming ani. Nagbahagi kami din ng kaunting pangmerenda. Simpleng pasasalamat sa kanila at kanilang malasakit. Pag-uwi namin, pagod man ang katawan, panatag naman ang puso dahil ligtas kami at nakaabot sa aming bahay. Maayos at tagumpay ang aming transaksyon. Lessons learned lang dito mga ka-agri. Minsan sa negosyo, mahalaga ang constant communication, malinaw na instructions, backup plan at follow-up. Pero higit sa lahat, mahalaga ang tiwala at respeto. Sa buyer-seller relationship, parehong may paninagdaanan ang bawat panig. Kapag may pag-unawa, profesionalismo at integridad, ang problema ay nagiging daan para sa mas matibay ang tiwala. Lubos na pasalamat din namin kay Madam Buyer kahit nasa barko, responsable at may paninigan din siya. Hindi lahat ng nagkakamali ay tumatakbo. May iba nang inaako ang responsibilidad. Kaya siya ang nag-shoulder ng aming expenses. Talagang saludo kami sa iyo, Madam Buyer. Alam mo na kung sino ka. Para sa aming mga planters din at sa lahat mga ka-agri na magtsatsagang naghahanap ng maayos na kabuhayan, may biyaya talaga sa dulo ng pagtsatsaga. At sa aming mga followers, mga ka-agri, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating page dahil sa bawat ani, kwento at aral, sama-sama tayong malago. Maraming salamat. God bless. More power sa ating lahat. Agri-Treasure, the true wealth of agriculture.